So good morning everyone, I am Jonna Merukia Rivera and this will be the continuation of our report with Miss Cherry Ann Lugpit. Choosing Jose Rizal as our national hero and symbol. Though unofficially as our hero, Jose Rizal made his part in providing a nationalistic spirit that Filipinos deserve. Jose Rizal thought of only one thing, his fatherland and its people. So yun, bagamat hindi man naging opisyal na ating bayani si Dr. Jose Rizal, ginawa niya pa rin ang kanyang bahagi sa pagbibigay ng diwang makabansa na nararapat sa mga Pilipino. Isa ang naisip ni Jose Rizal ang kanyang amang bayan at ang mga mamamayan nito. Meron siyang isa sa kanyang mga liham na tinipon ng mananalaysay na si Ambit Ocampo, ibinanggit doon ni Jose Rizal na noon pa man ay mahal niya ang kanyang mahirap na bansa at natitiyak niyang mamahalin niya ito hanggang sa kanyang huling sandali. Marahil ay may mga taong hindi makatarungan sa kanya, mabuti ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buhay at ang kagalakan ng lahat. So yun, isinakripisyo niya para sa pag-ibig sa kanya. Anuman ang kanyang kapalaran, mamatay man siya, ay pagpapala sa kanyang bayan at hiniling sa kanya ang bukang liwayway ng kanyang pagtubos. Andres Bonifacio is maybe one of the Filipinos that recognize Jose Rizal as an inspiration and a guiding force of the revolution. It is really a solid evidence that Jose Rizal is a hero, a bayani recognized by his fellow Filipino. Marana 2015. So yun no, marahil si Andres Bonifacio ay isa sa mga kinikilala o kumilala kay Dr. Jose Rizal bilang inspirasyon at patnubay ng revolusyon. No, ito ay tunay na matibay na ebidensya na si Jose Rizal ay isang bayani na kinikilala ng kanyang kapwa. Jose Rizal's heroism is always commemorated every 30th of December. This memorial was started by General Emilio Aguinaldo. He issued a decree on December 20, 1898, announcing the date December 30 is not only as the date of his death, but also a national day of mourning. So yun no, ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal ay palaging ginugunita tuwing December 30 or palaging ipinagdidiwang tuwing 30 ng Desembre. Ang memorial na ito ay sinimulan ni General Emilio Aguinaldo na naglabas siya ng isang kautusan noong December 20, 1898 na nagpapahayag ng petsa na December 30, which is hindi labang petsa ng kanyang pagkamatay kundi bilang isang pambansang araw ng pagluluksa. Naglabas si Aguinaldo ng direktiba ng lahat ng pambansang watawat at itinaas sa kalahating palaw mula 12 noon tanghali yun ng December 29 at lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan ay sarado buong araw ng December 30 bilang tanda ng pagluluksa. The decree appeared in the government organ El Heraldo de la Revolution, issued on December 25, 1898 in two languages, which is the Tagalog and Spanish. With this, the first ever celebration of Rizal Day in the Philippines was held in Manila on December 30, 1898 by the Club Filipino, which coincided with the unveiling of the Rizal Monument in the town of Daet in Camarines Norte.
So yun no, ang monumento ang kauna-unahang naitayo bilang parangal kay Rizal. Isinulat nila ang mga salitang a Jose Rizal kay Jose Rizal, ang no limitang hiri at el filibusterismo. There are already a lot of monuments that serves as symbol of the people great administration to Jose Rizal, Garcia de Viña and Cruz 2015. On February 1, 1902, the Philippine Commission enacted Act Number 345, which set December 30 of each year as Rizal Day and made it one of the 10 official holidays of the Philippines. Meron ding mga karagdagang direktiba mula sa gobyerno na inilabas patungkol sa paggunita sa araw ni Jose Rizal. No? December 30 bilang pambansang holiday ay nagpatuloy habang ang mga batas ay pinagtibay ng mga sumusunod na pangulo. December 30 as national holiday continued as statutes which were enacted by succeeding presidents. Republic Act Number 229 was enacted by President Elpidio Quirino on June 9, 1948 to create a committee to take charge of the proper celebration of Rizal Day in every municipality and chartered city. So yun no, in our Republic Act Number 229 no ay pinatibay ni Pangulong Elpidio Quirino noong Hunyo 9, 1948 upang lumikha ng isang committee na mangangasiwa sa tamang pagdiriwang ng Rizal Day sa bawat municipality or municipalidad at chartered city. On November 8, 2002, President Gloria Macapagal Arroyo enacted Administrative Order No. 44 directing the chairman of the National Historical Institute to spearhead the observance of the 106th anniversary of the martyrdom of Dr. Jose Rizal on December 30, 2002, NHCP 2012. So pati si Gloria Macapagal Arroyo no, nagpatupad rin ng Administrative Order 444 na nag-uutos sa tagapagpangulo ng National Historical Institute na pangunahan ang pagdiriwang ng ika-106th na anibersaryo bilang pagiging martir ni Dr. Jose Rizal. Ngunit muli sa kabila ng kawalan ng formal na deklarasyon ang buhay ni Jose Rizal at habang buhay na magiging bahagi ng ating buhay bilang mamamayan ang kabayanihan. Ang ating kasaysayan ay sumaludo kay Jose Rizal at iba pa nating mga bayani at ikinintal ang kanilang mga pamana para sa mga sumusunod na henerasyon. Binuo ni Jose Rizal ang isipan at puso ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang award-winning mga sulatin. Sa isang artikulo na itinala online, mananalaysay at eksperto sa buhay ni Jose Rizal. Jose Rizal formed the minds and heart of the people through his award-winning writings and articles published online. Historian and expert to the life of Jose Rizal, Michael Chow Chua 2018 mentioned and conclude that. So yun, Rizal, Michael Chow Chua no, 2018 mentioned and conclude that therefore Rizal is the national hero because he contributed greatly in creation of a new idea to replace the old idea of national sentiment among Filipinos, that we have one misfortune and one identity of our own, and that we can be as stated in the aims of his La Liga Filipina, an archipelago united into one compact, vigorous, and homogeneous body,
where the people protect and defend each other, educate each other about agriculture and commerce, and from among themselves implement reform. He helped us imagine a Filipino nation. So yun nga yung binanggit ni Michael Chow Chua no noong 2018 na at naghinunan na kaya naman si Rizal ang pambansang bayani dahil malaki ang naiambag niya sa paglikha ng bagong ideya at upang palitan ang lumang ideya ng isang pambansang damdamin sa mga Pilipino na mayroong tayong isang kasawian at isang pagkakakilanlan ng ating sarili at maaari tayong maging tulad ng nakasaad sa mga layunin ng kanyang La Liga Filipina na isang kapuluan na ang nagkakaisa or isa siksik, magsigla at homogeneous body kung saan pinoprotektahan at ipinagtatanggol ng mga tao ang isa't isa, tinuturuan ang isa't isa tungkol sa agrikultura at komersyo at mula sa kanilang sarili nagpatupad ng reforma. Tinulungan niya tayong isipin ang isang bansang Pilipino. Kaya napaka halaga or deserve talaga ni Jose Rizal na ipagdiwang yung araw ng kanyang pagkamatay or kanyang pagkabayani dahil nga 'di ba na re-remind yung mga Pilipino sa kanyang ginawa para sa lahat sa kanyang pagsasakripisyo sa buong bayan. And that would be all my report and to be continued by Miss Neka Coriba. Thank you.